So, ayan, umpisa natin to para mas mabilis din tayo. Okay? Before natin mag-umpisahan to, siyempre mas maganda magpakilala muna ako. No? Kasi I think marami pang hindi nakakakilala sa akin dito. Tama ba? Okay? So, shout out muna natin yung mga nandito. Sino ba yung mga nandito? Ayan, may mga OFW tayo dito. Si Langka. Oh, napakasarap nito pag hinog. Hello po, kaway-kaway ka naman dyan, Ma'am Langka. Tama ba yung pangalan mo? Okay, si Sir Ayan Cos. Yan, congratulations Sir Ayan. Lupit, nakatatlo na ngayong month. Di ba? So magiging lima yan. Pag naging lima, graduate na sa UFTB. Ayan, kasama din natin dito si Sir Brainard Sido. Ayan. Sino pa? Meron tayo. Yan, ito, di ba? Mentor natin, okay, si Ma'am Girly Ilaya Bibe. Si Ma'am Jenny Alot, yan, from Spain, di ba? Kahit nasa trabaho, present lagi. Okay, si Ma'am Janine Irish, yan, isa sa mga bago nating online hubbers. Junel Oham, yan, sino pa yung mga nandito? Si Ma'am Gisela Torre, yan, napakadami natin mga bago. Yan, ang maganda, naka-open cam talaga. Okay? Sino naman yung mga naka-off cam dito? Mas maganda, naka-open cam ka. Okay, para makita ko baka, di ba? Inaanto ka na dyan. Okay? Sayang naman yung matututunan mo. Ayan, si Sir Apolinario Decano, yan, naghihiwa ng repolyo. Nasa trabaho to, nasa Kuwait. Okay, so yan, congratulations po sa lahat ng mga participants natin na nandito ngayon. Bakit congratulations? Kasi yung pag-attend mo dito, okay, madadagdagan na naman yung kaalaman mo. Alright, tama ba? Kasi napaka-importante po na unahin natin yung skills. Okay, kung ikaw ay seryoso sa negosyo na ginagawa natin, okay, huwag mong unahin yung income. Okay, bakit? Yung income, susunod yan kapag meron ka ng skills. Okay? So, babayaran ka dito depende sa kung anong kaalaman mo, ano yung skills na meron ka. Okay? So, hindi na natin patatagalin. Okay? Let me introduce myself. Okay? I'm Lionel Mendez sa mga hindi pa nakakakilala. Former OFW. So, nag-start ako dito, nasa ibang bansa ako. Okay? Nandun ako sa abroad. Part-time muna. Nung umpisa, wala ding alam. Okay? And ngayon, isa ako sa mga AI pioneer at nakapag-for good dito sa Pilipinas. Okay? So, ayan. So, next. Okay? Ang pag-uusapan natin ngayon, dito ka na makakahanap talaga ng sobrang daming inquiry, sobrang daming clients. Bakit? Kasi ang negosyo natin is network marketing, tama ba? So sa network marketing, bakit siya tinawag na networking? Kasi kailangan mo dito ng maraming network, malaking network. So maraming mga tao, okay? Maraming mga downloads, marami kang ma-invite. So ngayon, ituturo ko sa iyo yung the art of content creation. So paano ba ah, paano ka ba makapag-create ng sobrang daming tao or network, 'di ba? Ito na yung pinaka uso ngayon, okay? Pagko-content. Okay? Kasi 'di ba sobrang dami na. Ano ba yung ginagawa ngayon ng mga ng mga tao? 'Di ba? Nanonood na lang ng mga content, nanonood sa Reels, nanonood sa TikTok, tama ba? Yun yung karamihan na ginagawa even tayo, di ba? Nanonood tayo. Baka ikaw, isa ka sa mga nakakita ng content, nag-how ka, ngayon nandito ka na. Part ka na ng organization natin ng Ascendra International. So ngayon, ituturo ko sa inyo ano ba yung ginawa ko. Okay? Bakit tayo nagkaroon ng maraming mga inquiries, maraming mga nakakausap. Okay? So, advantages of content creation. No, napakadami, napakalaki ng advantage ng paggawa ng content. Kagaya ng sinabi ko kanina, halos karamihan ng tao ngayon nanonood na lang online, 'di ba? Hindi na, 'di ba, medyo yung picture lang eh. 'Di ba? Yung mag-send ka ng um, mag-ano ka ng picture, okay? Magpo-post ka ng picture ng business mo, 'di ba? Mas mababa yung views noon kasi ngayon, sa panahon ngayon, mas maganda yung video, okay? Yung paggawa ng content kasi may emotion, makikita mo, mapapanood mo, okay? Yung tao, 'di ba? So, ano yung mga advantages niyan?
Okay? Number one, advantage. Ayaw na mag-next. Yan. Number one, increase number of followers. So dito, kung meron kang TikTok, nagsisimula ka, nag-start ka pa lang ngayon sa TikTok o kaya sa Facebook mo, konti lang yung followers mo. Di ba? Ang labanan ngayon sa social media, padamihan talaga ng followers. Bakit mayayaman yung mga vlogger ngayon? Nadami nilang followers. Okay? Napakarami nilang mga subscribers. Okay? So dito, papalikihin natin yung mga followers mo, pagdadamihin natin yan. And magkakaroon ka dito ng massive inquiries. Yung tipong hindi mo na kayang replyan. Okay? Hindi mo na kayang replyan lahat. Okay? Sobrang dami. Okay? Napakalaki ng market, 'di ba, sa online, 'di ba? Actually, marami akong nakakausap. Iba't ibang bansa talaga. First world country, 'di ba? Sa Middle East, Asia, sobrang dami kasi yung video, yung content mo, kakalat talaga 'yan kahit saang lugar, kahit nasa ang lupalop man ng bansa, 'di ba, ng mundo, yung mga clients natin. Okay? Less expense. Okay, hindi mo na kailangan lumabas para, 'di ba, makahanap ng prospect. You know, the traditional way ng paghahanap pag magi-invite ka, pupunta ka sa labas, 'di ba? Mamumusakal ka, 'di ba? Kakausap ka ng tao, 'di ba? Mag-a-approach ka, sobrang nakakaya. So dito, less expenses na, 'di ba? 'Di ba? Hindi ka na maglalabas ng malaking gastos, okay? Siyempre, number five, madedevelop dito yung creativity mo. Okay, so dito lang din naman ako na-develop, dito ako natuto kasi every time na gumagawa ako ng content, nagkakaroon talaga ng mas magandang idea. Nakakaisip tayo ng mga mas magagandang idea. Kaya nakakapag-create tayo ng mas magandang content. Okay? So, next, okay? So, bago ka gumawa ng content, okay? Bago tayo mag-create ng mga videos na i-upload natin online, you have to determine your goal. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung purpose mo? Ano ba ang gusto mong mangyari? Ano ba yung pinapangarap mo? Okay? So, ano ba yung goal na kailangan nating malaman? Ikaw ba ay gumagawa ka ba ng content for creativity? Ano yung creativity? Halimbawa, may talent ka, magaling kang kumanta. Okay? Pwede mong i-share yon sa social media. Okay? At pwedeng dumami dyan yung mga followers mo, dumami yung mga subscribers mo, dadami yung mga tagahanga mo. Okay? Magaling kang sumayaw. 'Di ba? Kung may makikita kayo diyan sa TikTok, sa social media, sa Facebook na may mga tawag diyan, may mga ah, TikTok users na gumagawa ng content, 'di ba? Sineshare nila yung talent nila, yung galing nila. Galing sa pagkanta, galing sa pagsayaw, 'di ba? Yung iba diyan nagma-magic. Tama ba? Creativity. Pangalawa, okay? Baka gusto mong maging sikat, 'di ba? Baka gusto mong maging katulad ni Ipana Alawi, 'di ba? Dumami yung followers mo, sumikat ka, 'di ba? So, 'yan yung pwedeng maging goal mo. And pangatlo, financial. Okay. So, dito na tayo papasok. Siyempre, sa atin, ang goal natin, kasi gusto nating kumita dito, gusto nating madagdagan yung kinikita natin, and baka yung mga clients natin sa TikTok, ganun din yung gusto nila. Okay? Madagdagan yung kinikita nila. Kasi di ba maraming mga nagka-create ng yellow basket. 'Di ba? Maraming mga nag-online selling online, 'di ba? So ito yung isa sa mga goal natin. Siyempre, dito tayo, okay? Sa financial. Bakit? Kasi ang goal natin dito is mag-create ng sale. Kumita tayo. Tama ba? So, yan yung goal natin. So, ngayon, nakita mo na or nalaman mo na kung ano yung goal mo, okay? Ang susunod naman, ito yung mga kailangan natin. Okay, sa paggawa ng content, kailangan mo ng tools. Ano ba yung mga kailangan mong tools para makagawa ka ng content? Number one, good or quality mobile camera. Kailangan dito maganda yung camera mo. Okay, hindi mo naman kailangan bumili ng mamahaling cellphone kasi sobrang dami din naman ng mga ah, cellphone, yung mga murang cellphone lang, Android, ang daming mga bagong cellphone ngayon na mura lang siya pero magaganda yung camera. Sumasabay talaga sila sa iPhone. Okay, so pwede kang mag-invest
sa magandang phone, magandang camera. Kasi bakit dito may mga judgmental din diyan, di ba? Sa mga ano natin, sa mga clients natin, di ba? Baka malabo yung camera mo, di ba? Nag-o-offer ka ng negosyo, pagkakakitaan, pero bakit ang labo ng camera mo? Di ba? So kailangan maganda, malinaw yung camera mo. Okay? Para maganda rin yung quality ng video na i-upload mo. Kasi alam niyo ba sa sa social media, mas namo-monetize yung mga video na malinaw. Okay? Kasi yung medyo malabo, pixelated, parang consider na siya as re-upload. Okay? So, kailangan kasi dito original ang video na ginawa mo. Okay? Kailangan medyo malinaw siya. Pwede ka namang copy at mag-upload ulit ng ng video. Okay? Kaya lang medyo mas mababa yung chance niya na ma-monetize. Okay? At mailagay sa FYP. So, kailangan talaga, kailangan mayroon kang magandang camera. Okay? Siyempre, ito yung importante din. Bakit? Para malinaw yung sinasabi mo, malinaw nila, maintindihan nila kung ano yung ino-offer mo sa kanila, kailangan mo ng magandang microphone. Okay? Napakadami na rin ng mga mabibili online, di ba? Na magagandang mic. So, pwede ka mag-umpisa dyan. Okay? So, kung maganda naman yung ano mo, yung cellphone mo, maganda naman yung pick up ng mic niya, pwede rin naman. Kaya lang kapag medyo maraming tao sa paligid, maingay sa paligid, medyo hindi rin kasi maintindihan kung ano yung sinasabi mo. Kaya, mas maganda, meron kang microphone. Okay? Next, tripod. Okay, ito napaka-importante din. Bakit? Halimbawa, mag-isa ka lang, nasa labas ka, kumakain ka, at meron kang naisip na content. Mayroon kang brilliant idea na naisip. Kaya lang, wala kang tagahawak ng cellphone. Oh, di ba? Mahirap namang ipatong-patong mo lang yung cellphone mo. So, mas maganda, meron kang tripod. Okay? Para kahit nasaan ka, di ba? Pwedeng-pwede kang makapagawa ng content. Okay? So, number 4. Okay, ito yung, diba? Ito yung kailangan din natin para gumanda, okay? Para na maging maayos yung video mo. Ito yung ginagamit natin. So ito, yung CapCut, kayang-kaya tong kayang-kaya to ng kahit sino. Kayang-kaya tong gamitin o gawin kasi napaka-basic lang nito. Okay? So, kung hindi ka familiar sa CapCut, pwede kang manood sa YouTube, di ba? Manood ka diyan kung paano gamitin yung CapCut. So, pwede naman 'yan. Alright? So, yan yung mga tools natin. Okay? Yan yung mga kailangan natin para sa paggawa ng content natin. And, eto na, next na. Yan. Ayan, dumagdag yung ano natin, nadagdagan yung participants natin. Okay? So, number 2, things to consider on creating content. Ito yung hindi alam ng karamihan. Okay? And isa lang din naman ako sa mga nakadiscover nito kasi sabi ko, napakaganda ng ah, paggawa ng content ngayon. Bakit? Halos karamihan na nagko-content, di ba? Ang daming mga nagko-content, di ba? Nasa bahay, binablog nila yung ginagawa nila at maraming nanonood sa mga ganun. Tama ba? So, marami talaga yung magiging clients natin. So, ngayon sa paggawa ng content, meron tayong mga kailangang i-consider, okay? Sa paggawa ng content. Ano yung mga yon? Okay. Number 1, ito hindi ito tinuturo, 'di ba? Hindi ito masyadong tinuturo sa labas. Okay? Pero, 'di ba? Nandito ka ngayon sa meeting natin, sa training natin, congratulations. Bakit? Kasi ngayon, malalaman mo na ano yung sekreto, bakit nagkakaroon, marami tayong napapa-viral na video. Okay? So ngayon, kailangan, number 1, sa paggawa ng content, you have to consider yung tinatawag nating engaging content. Okay? Kung mapapansin nyo sa TikTok, di ba, nauso yung engagement is the key. Bakit? Bakit ngayon? Bakit nauso yan? Kasi kapag maraming engagement sa post mo or sa content mo, mas mataas yung possibility na mailagay yan sa FYP ni TikTok. Okay? Kung sa Facebook naman, magba-viral siya. Okay? Pag mas maraming engagement, maraming nagko-comment, maraming nag-share, maraming nagla-like, nag-heart. Okay? So napaka-importante nito. Ngayon, papaano ka magkakaroon ng engaging content? Okay? Ano yung kailangan mong gawin? Kaya example ito. So gaano kadami yung yung engagement dito? So meron siyang
Okay? Sabi nga dyan, content that captures attention. Okay? Kailangan yung content mo, nakakakuha siya ng attention ng tao. Alam mo yung nag-scroll ka, okay? Tapos, mapapastop ka na lang, tapos, nanonood ka na, di ba? So, kailangan makuha mo yung attention ng mga clients mo. Okay? Example nito, yan, oh. Meron siyang 1.5 million views. Okay? Sobrang dami, 1.5 at dadagdagan pa yan hanggang ngayon. Okay, bagong post ko lang yan. I think last week lang to. Last week lang, wala pa sigurong 2 weeks. Okay? So, umabot na siya ng 1.5 million at meron siyang 38,000 share. Okay? So, sobrang dami ng mga nag-share. Okay? Mamaya, malalaman mo paano nagagawa yan. Paano ba mangyayari yan? Di ba? So, meron tayong mga ginagawa, di ba? Para dumami yung mga nag-share, mga nakakita, mga nagko-comment, imagine mo yung comment na yan, 32,000. So, yung mga nagko-comment dyan, is yung mga interesado sa business na ginagawa natin. Okay, how, paano po yan, paturo naman, yun yung mga nagko-comment dyan. So, ang hirap yan, ang dami. Di ba? Marami dito, maraming nanonood dito. Di ba? Na sumasagot na po dyan. Yan, comment lang naman dyan. Yan, sabihin mo, ako yun. Sino ba yung mga nagko-comment dyan? Ayan, yung mga, especially yung mga ano ko, yung mga down the lines ko. Okay? Yung mga growth partners ko. Sila yung pinagko-comment ko talaga dyan. Kasi bakit? Hindi ko na po talaga kayang replyan yan. Hindi na kaya ng oras ko. Diba? Naubos na nga yung buhok ko. Okay? So, ayan, content that captures attention. Kailangan makapag ano, makapag-grab ng attention yung content na ginagawa mo. Okay, paano ka ba makakapag-capture ng attention? Number one, know your prospects. Okay? Kilalanin mo yung prospect mo. Alamin mo muna kung sino yung prospect mo. Okay? Bakit? Oh, parang ganito, 'di ba? Before ka gumawa ng ano, before sa negosyo na lang, example sa negosyo. Before ka magnegosyo, karamihan ng mga tao, ang mindset ganito. Ang gagawin kong negosyo ay yung love ko, yung mahal ko, yung alam kong negosyo. Totoo naman 'yun. Tama 'yun. Okay. Pero before ka magnegosyo, dapat alamin mo muna yung market mo. Alamin mo muna sino yung mga nasa paligid mo. Kung magtatayo ka ng negosyo sa lugar ninyo, ano yung pwede mong i-market doon? Okay, parang yung napanood kong ano, video sa TikTok lang din, 'di ba? Nasa disyerto, nasa highway, nagbebenta sila ng mga prutas, nasa Middle East. Nagbebenta ng prutas, naglagay ng payong, okay? Naglagay ng lamesa, may mga prutas. Walang bumibili sa kanila, okay? Walang bumibili, okay? Oh. Bakit? Eh nasa disyerto eh. 'Di ba? Ano ba yung kailangan ng tao sa disyerto? Tubig, 'di ba? Bottled water. Ngayon, yung bata, yung isang katabi na ano vendor, 'di ba? Yun yung naisip niya. Ngayon, pinalitan niya yung produkto niya. Okay? Nagbenta siya ng tubig. Ngayon, ang dami niya nabebenta. Bakit? Nasa disyerto yun eh. Ano bang kailangan ng tao sa disyerto? Tubig, mainit. 'Di ba? Mainit ang panahon. So dito ganun din, aalamin mo din, kikilalanin mo yung prospect mo. Ngayon, pagdating sa TikTok, pagdating sa social media, sa Facebook, ano ba yung gusto ng mga nagti-TikTok? Ano ba yung gusto ng mga nanonood diyan? 'Di ba? Oh, sige, comment mo diyan. Ano ba yung gusto mo? 'Di ba? Nung nag-TikTok ka, 'di ba? Nung nagfe-Facebook ka, ano ba yung gusto mo diyan? 'Di ba? Makahanap ka ba ng ano mo, ng forever mo? Tama yung pinaka-need talaga. Yan, from Lorna. Ayan. Sige, comment nyo. Ano ba yung needs or ano ba yung gusto ng tao sa social media? Gusto kita. Ay, sino to? Pay mo ako. Okay. Yan. Oh. Di ba? Marami dyan gustong makahanap ng forever. Di ba? Makahanap ng boyfriend, ng girlfriend. Kaya nga, binibenta nila yung sarili nila. Eh. Nagpapaganda. Okay?
Di ba? Oo. Oo. Karamihan po ng mga nasa social media, especially sa TikTok at saka sa Reels, sa Facebook, ang gusto niyan kumita. Di ba? So ngayon, alamin mo kung sino yung magiging prospect mo. Ang magiging prospect natin dito or magiging audience natin dito, yung mga tao na gustong kumita. Tama ba? So, kailangan kilala mo din sila. Most people want to earn, di ba? Na karamihan ng mga nandito gustong kumita, malagdagan yung kinikita nila kasi, di ba, maliit yung sahod. Okay? Number two, relatable. Kailangan nakaka-relate sila doon sa content na ginawa mo. Okay? Anong example niyan? Halimbawa, katulad niyan, may TikTok ka, pero hindi ka naman kumikita. Ayan. Tingnan nyo dyan sa, sa picture. Okay? So, yan yung ano natin, 'di ba, yung title natin, okay, or caption. May TikTok ka pero hindi ka naman kumikita. Pero ano 'yan? Yan din yung sinabi ko sa sa ano na 'yan, sa content na 'yan. May TikTok ka pero hindi ka kumikita. Kung gusto mong malaman kung paano kami kumikita dito, ang gawin mo lang bla bla bla. Okay? So doon pa lang, 'di ba? Makaka-relate na yung mga viewers mo, yung mga TikTok users na pwedeng makakita ng ano mo, ng content mo. Bakit? Eh, ang dami diyan, 'di ba? Kahit ikaw 'di ba, may TikTok ka, ilan na yung followers mo, pero hindi ka naman kumikita. Tama ba? So maraming makaka-relate. Pag maraming nakarelate, maraming nakakita niyan, maraming nakapanood niyan, napakinggan nila, may TikTok ka, pero hindi ka naman kumikita. Ngayon, mako-curious. Okay? Mako-curious, i-click yung video mo, tatapusin yung video mo. Bakit? Baka may sabihin ka kung paano kumita dyan eh. Tama ba? So, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit, 'di ba, dumadami yung mga, 'di ba, nag-engage, okay, sa ano mo, sa content mo. Okay, social media users who haven't earned online. Okay, so ito yung mga gumagamit ng social media, TikTok, Facebook, na hindi naman kumikita. At karamihan diyan, wala talagang alam kung paano kumita kasi wala namang nagtuturo, 'di ba? Buti ka nga nandito ka eh, may nagtuturo na. Alright? So, next, bait. Okay. So, sa paggawa ng content, kailangan alamin mo ano ba yung kailangan ng prospect mo. Parang ganito. Papaano hulihin yung isda? 'Di ba? Pag mamiminwit ka, 'di ba may maglalagay ka ng ng bait, ng pain doon sa ano mo sa paminwit mo. So ngayon, pag initsa mo yan sa tubig, kakagatin yan ng isda. So ngayon, bait, ano yon? Ano yung gusto ng mga prospect mo? Papainan mo sila. Okay? So, sa bait naman, meron tayong tinatawag na 3 seconds hook in. 3 seconds pa lang na nagpe-play yung content mo, ma-hook mo na sila. Makuha mo na sila. Makuha mo na yung attention nila. Okay? O, example ng hook in. Katulad niyan, di ba? May TikTok ka pero hindi ka naman kumikita. Yan pa lang di ba? Kakasimula pa lang ng video mo. Kuha mo na kaagad yung attention niya. Okay? Example, hindi na uso ngayon na may TikTok ka pero hindi ka naman kumikita. O, ang tawag doon is bait. 3 seconds pa lang na nagpe-play yung yung content mo, 'di ba? Catchy na, 'di ba? Nakakakuha na ng attention. Okay? So, dadami talaga yung mag-engage diyan. And syempre, yan, yung example. Hindi na uso ngayon na may TikTok ka, pero hindi ka naman kumikita. So ngayon, dapat isinusulat nyo yan ha. Okay? Bakit? Kasi mamaya, pag gumawa kayo ng content, kailangan makuha mo to. Okay? Magawa mo to. Okay? Next. Okay? Engaging title. Okay? Yung title mo pala, engaging na. Nakakapag-catch na siya ng attention. Okay? Paano yan? Katulad yan, di ba? May TikTok ka pero hindi ka naman kumikita. Nakaka-relate yung karamihan, kaya maraming mag-engage. Okay? Attention grabber. So makakakuha talaga siya ng attention. Alright? Pangatlo naman, engaging caption. Okay, yung caption mo, 'di ba, bago mo i-post yung content mo, merong caption doon. Okay? Anong caption dito? Paano pumaldo sa TikTok? 'Di ba? Ano yung gusto ng audience mo? Kumita. Yung caption mo, paano kami pumapaldo sa TikTok? Engaging din. Okay, caption that creates curiosity. Okay, so dito hindi mo kailangang sabihin lahat, 'di ba? Marami kasing mga mga gumagawa ng content.
sinabi na lahat, 'di ba? Sinabi na yung company mo. Sinabi na yung 'di ba? Nalaman na tuloy nila na networking yung ginagawa mo. Eh wala, ayaw nila ng networking. O hindi na nila. I-skip ka na, 'di ba? Mag-scroll na 'yan. Ayaw nila ng ganun eh. So dito, curiosity lang. Okay, mag-create ka lang ng curiosity. Ito na yung pinaka nagparami ng mga engagement ko dito. Call to action. Okay? So, ito yung mga papagawa mo sa kanila. Okay? Prompting them to take action or interact with the content. Ano yung ipapagawa mo sa kanila? Diba? Para dumami yung followers mo, tumaas yung engagement mo, para yung content mo mailagay sa FYP, di ba? Para sa mga hindi alam yung FYP, yung For You page, okay? Diyan tayo naghahanap ng mga kung ano-ano mga videos. 'Di ba? So nandyan, meron kang diyan, meron kang following, yung mga followers mo, 'di ba? Tapos yung mga friends mo, okay, sa TikTok, tapos yung For You page. Yung For You page, yung lahat ng mga nandyan, mga video na nandyan, hindi mo sila friends. Okay? Mas marami kang hindi friends kaysa sa mga friends mo. Kaya pag nilagay yung yung content mo doon sa For You page, mas maraming makakakita sa kanya. Okay? So yun yung goal natin, mailagay yung content natin sa For You page. Paano mailalagay yan? Kailangan marami marami mataas yung engagement mo. Okay? So, paano mo 'yan? Paano mo ba patataasin? Ano ba yung kailangan mong sabihin or yung call to action na sasabihin mo? Okay? Napakasimple lang. Okay? Um, I-like mo yung video na to, di ba gumawa ka ng content. Hindi na uso ngayon na may TikTok ka, pero hindi ka naman kumikita. Tapos meron siyang body. Ano yung body? Kung gusto mong malaman kung paano kami pumapaldo dito sa TikTok, ang gawin mo lang, okay, ito na yung call to action. Ang gawin mo lang is i-like mo yung video na to, i-share mo, mag-comment ka kung nasang lugar ka ngayon or mag-comment ka ng how, depende kung ano yung gusto nyo. And don't forget to follow me para ma-recognize kita para sa iyo ko naman ituro. 'Di ba? Simula nung umpisa nakuha mo yung attention niya. 'Di ba? Na-hook in mo siya. Okay? Ngayon, nag-engage. Okay? Tapos sa dulo maririnig niya ano yung kailangan niyang gawin para maituro mo sa kanya yung ginagawa mo, bakit ka kumikita dito sa TikTok. Sa tingin niyo ba magkakaroon ng interest yung nanonood? 'Di ba? Ayan yung 1.5 million views, 'di ba? 32,000 comments. Ang dami nagkaroon ng interest. 'Di ba? Na-curious sila, nagkaroon ng interest ngayon, makukuha mo na, makakausap mo na. Okay? So, yan yung mga kailangan nating i-consider. And syempre, yung thumbnail. Okay? So, yan yung thumbnail niya. Ano yung thumbnail? 'Di ba sa YouTube, importante yung thumbnail mo. Yung unang-unang makikita nila, 'di ba? Pag dumaan sa kanila yung content mo. Kailangan catchy din at engaging din yung ah, thumbnail mo. So ang nilagay ko diyan, mga dahilan bakit hindi ka kumikita sa TikTok. Ito. Ito naman yung isang content ko na nag-viral din, okay? Tatlong dahilan bakit hindi ka kumikita sa TikTok. Number one, pa-scroll-scroll ka lang. Pangalawa, nanonood ka lang. Pangatlo, hindi mo lang talaga alam kung paano. Okay, so napakataas din ng niya, ng engagement ng na yan, ng content na yan. Okay? So kailangan meron ka din maglagay ka din ng thumbnail mo. At mas maganda, uniform. Isa lang yung gamitin mo. Katulad niyan, isa lang yung ginagamit ko. Ganyan lang, 'di ba? Na kulay. Okay? And syempre number 6, okay, length of video. So kailangan yung video mo huwag masyadong mahaba. Kasi pag masyadong mahaba, nagkwento ka na niyan. Nasabi mo na lahat. 'Di ba? Less than 1 minute lang. May content ako na 26 seconds, 'di ba? 30 seconds, 35 seconds, 45 seconds. So hindi siya halos lahat hindi umaabot ng 1 minute. Bakit? Ayaw ng tao ng sobrang mahaba. Mas maganda maikli lang. Tsaka hindi naman yung lalagay sa sa Reels kapag medyo mahaba siya. Sumobra siya ng 1 minute. Hindi siya ilalagay sa Reels. Okay? Dito din sa TikTok, ganun din, 'di ba? Masyadong mahaba, mainip yung mo niyan, mainip yung clients mo niyan. Okay? So, yan yung mga kailangan nating i-consider sa paggawa ng
content. Okay? Siyempre, ito, time of posting. Okay? So ito din, kino-consider ko din kasi to kasi kailangan mong alamin kailan ba humahawak ng cellphone yung mga tao. Tama ba? So kailangan pag nag-post ka, dun sa oras na hawak ng tao yung cellphone nila. Okay? Sa mga OFW, okay, natatapos yung trabaho nila mostly, 'di ba? 1 a.m. dito sa Pilipinas. Okay? Anong oras yan doon? Mga alas 8. Alas 8 ng gabi. So may mga OFW diyan na nagtatrabaho sa labas, 'di ba? Marami may mga nagtatrabaho ka sa labas diyan salon, 'di ba? Sa opisina, alas 8 tapos na yung trabaho nila. Cellphone na yung hawak nila niyan, naglilibang na yan. Okay? So from 1 a.m. to 5 a.m. dito sa Pilipinas. Okay? So dapat gising ka. Okay? Kaya pabor ito dito sa mga onliner. Okay? So congratulations sa 41 participants natin. Okay? 1 a.m. to 5 a.m. Okay, Philippine time. Okay, sa pagpo-post ng content natin. Okay? Sa local naman, kung ang ano mo, ang target market mo is nandito sa Pilipinas from 4 p.m. to 11 p.m. ng gabi. Okay, so pwede kang mag-post ng content mo. Okay? So natatandaan nyo ilang post? Nasabi ko na ba 'yan? Parang wala pa. Okay, mamaya na lang pag hindi ko nadaanan, sabihin ko na lang kung ilan ang kailangan mong post na kailangan mong i-post every day. Okay? How many content ay ito pala 'yon. Yan. Di ba? How many content per day ang kailangan mong i-post? Okay? At least 5 posts per day. Okay, kailangan, 'di ba, nagsisimula ka dito, kailangan mo ng, 'di ba? Massive ka muna. Gawa ka muna ng gawa ng post mo. Okay? Bakit? Kasi you never know what content is going to viral. Hindi mo alam kung aling content mo ang magva-viral. Alam niyo, natatandaan ko dito, yung first na nag-viral sa akin, hindi naman yan yung first content na ginawa ko. Ang dami ko munang ginawang content bago ako nakapa-viral ng content. Okay? So umabot siya ng ang followers ko doon umabot siya ng 152,000. Okay, kaya lang nawala na yun na ban. Bakit? Nagsisimula pa lang ako, nag-aaral pa lang ako. Hindi ko pa alam masyado kung ano yung mga bawal. 'Di ba? May mga bawal pa lang i-post, may mga bawal pa lang sabihin sa TikTok, 'di ba? Yung sasabihin mo sa Facebook, hindi mo pwedeng sabihin sa TikTok. 'Di ba? Doon ako nagkaroon ng problema. Imagine mo, 152,000 followers ang nawala sa akin. Na-ban talaga, permanent ban yung TikTok mo. Pero, ang good news niyan, 'di ba? Dahil alam na natin kung paano, 'di ba? Paano magpa-viral, madali na lang, 'di ba? So, ngayon ilan na yung ko, nasa 80 na pa, yata 80,000 na yung followers ko sa bagong TikTok ko. Okay? So, kailangan, 'di ba? Tuloy-tuloy. Okay? Gawa ka lang ng gawa kasi kakagawa mo ng mga content, diyan ka made-develop. Meron akong isang notebook na sinusulat ko talaga doon. Puro lang 'yung content. Puro lang 'yung content. Kaya mababalikan mo 'yung mga ibang content mo na hindi masyadong viral, 'di ba? Hindi masyadong nag-click, 'di ba? Tapos ngayon mag-a-adjust ka, 'di ba? I-improve mo 'yung mga sasabihin mo. So, kailangan post ka lang ng post habang nag-uumpisa ka. Okay? And ito yung mga hindi mo kailangan or hindi mo pwedeng i-post sa TikTok or sa Facebook. Okay, napaka-importante nito. Bakit? Kasi pinagpapagura natin yung TikTok natin, 'di ba? Pinagsikapan natin 'yan na dumami at nandiyan na rin yung mga yung mga prospects mo. 'Di ba? Nandiyan na rin yung mga clients mo na possible na mag-join sa iyo. Kaya lang pag nawala 'yan dahil nagkaroon ka ng violation, sayang naman. 'Di ba? So para hindi niyo na maranasan yung nangyayari sa akin, kasi nakakalungkot din talaga eh. Parang nawalan ka ng jowa, wala ka ng 'di ba? Wala ka ng kausap, 'di ba? Pag nag-umpisa ka na naman sa TikTok, 'di ba wala kang kausap, wala kang followers eh. 'Di ba? Wala pang nanonood sa iyo. 'Di ba? Kaya malungkot ka talaga. Okay? So ngayon, ano ba yung mga hindi mo pwedeng i-post? Number one, networking. Ayaw ni TikTok ng networking. Okay? So, wag kang magbabanggit ng kahit anong about sa networking. Okay?
Kasi possible, lalo na pag nag-claim ka. Okay? May kiniklaim ka? No. It's a no, no, no kay TikTok. Okay? Sa Facebook, possible, pwede pa. Okay? And claiming to earn on your organization. So, pag sinabi mo na, pwede kang kumita dito sa blah, 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 nagbanggit ka pa ng company, ayaw yan. Ayaw ng TikTok niya. Okay? Tatanggalin yan sa yung content mo. Tapos, tinanggal na, may warning ka pa. Okay, hanggang three warning lang. Pagkatapos ng three warning, okay, possible na ma-permanent ban yung TikTok mo. Kaya ingat din, okay, sa mga pinopost natin. Nudity, di ba? Hindi ka pwede mag-post yan ng nakahubad, okay? Or may nakikita na sa'yo. Okay? So, syempre, hindi naman naka-align yan sa negosyong ginagawa natin. So, kailangan dito, naka-formal ka din. Okay? And number four, pera. Yung iba nakakapag-post ng pera, di ba? Pero sa akin, pag nagpakita ako ng pera, naku, yari talaga. Ang bilis ni TikTok. Okay, tinatanggal kaagad ni TikTok yung content mo. Okay? So, ito yung napaka-importanteng reminder. Okay? So, patapos na po tayo. Meron ba kayong natutunan? Yan, patapos na po tayo. And before tayo matapos, ito yung sobrang napaka-importanting reminder dito sa TikTok. Para kumita ka sa TikTok, okay? Kailangan yung TikTok mo, okay? Kailangan naka-public yan. Oy, sino ba dito yung mga naka-private yung TikTok? Di ba? Paano ka magkakaroon ng audience or ng clients kung ang TikTok mo or yung Facebook mo naka-private? 'Di ba? I-public mo 'yan. 'Di ba? Paano dadami yung inquiries mo diyan? Kailangan nakikita ng tao yung mga content mo. Okay? Kailangan naka-public. Okay? So ngayon, key to make your content viral. So gusto mo bang magkaroon ng viral na content? Okay, para mas dumami yung mga yung mga followers mo, yung mga inquiries mo, yung mga magjo-join sa iyo dito sa negosyo, consistency. Okay? Kasi isa din ito sa sa dahilan kung bakit hindi ka magiging successful dito sa TikTok. Okay, sa TikTok marketing. Okay? Pag hindi ka consistent. Ah, ang daming guilty sa ganito. Even ako dati, guilty ako. Yung magpo-post ka, tapos parang wala namang nanonood, wala man nagko-comment. Dahil na pinanghihinaan ka na, hindi ka na nag-post ulit. Di ba? Magaling ka lang sa umpisa. Tama ba? O, maraming ganyan. Magaling lang sa umpisa. Di ba? Lalo na yung mga lalaki. Di ba, girls? Magaling lang sa umpisa. Okay? So, kailangan consistent ka sa pagpo-post at pagkakreate mo ng content. Okay? Kasi hindi mo alam kung anong content ang mag-viral sa'yo. Gawa ka lang ng gawa. Hanggang sa gawa ka lang ng gawa, nade-develop na yung sarili mo. Di ba? Nade-develop na yung the way ka magsalita, nade-develop na yung mga ideas na pwede mong sabihin or gawing content. Di ba? Consistent lang. Di ba? Makakabutas ka rin. Patience. Okay. So, maraming dito mainipin. 'Di ba? Pag wala pang nangyayari, mag-iiba na naman ang strategy. Okay. So, tiyagain mo lang. Tiyagain mo lang hanggang sa magkaroon ka na ng ah, content na mapupunta talaga sa FYP at magwa-viral. Kailangan mo maging matyaga. Okay? Love what you are doing. Okay? So, maraming tao, ang gusto nila yung gawin daw nila yung mga bagay na gusto nila, 'di ba? Yung mga gusto nilang bagay na gawin, 'di ba? Pero dito, 'di ba? Marami ding tao naman na katulad ng mga OFW, hindi nila gusto yung sitwasyon nila sa abroad. Kasi ako OFW din ako eh. Hindi ko gusto yung sitwasyon ko sa abroad, pero kailangan kong gawin yung mga bagay na ginagawa ko. 'Di ba? Katulad naman nandito, mga OFW. Ang tanong diyan, gusto mo ba yung sitwasyon mo ngayon bilang OFW? 'Di ba hindi? Gusto mo bang inuutos-utusan ka ng amo mo? Di ba hindi? Yung gusto mo na magpahinga pero ah, hindi pwede. Di ba hindi natin gusto yon? Tama ba? Pero you have to love what you are doing kasi ang goal mo is yung result. Okay? Bakit ka nandyan nagtitiis sa abroad? Kasi gusto mo na makapagpadala, may maipadala ka sa
family mo, di ba? So dito sa TikTok marketing, sa gagawin natin dito, maybe sa umpisa, nahihirapan ka, hindi mo pa to gusto, hindi ka sanay, mahihain ka. Pero kailangan mong mahalin yung ginagawa mo. Bakit? Meron kang goal, meron kang pangarap, di ba? At yung pangarap mo, dito yan magsisimula. Dito mo makukuha, dito ka makakakuha ng kausap, dito ka makakakuha ng mga clients mo, ng mga pains mo para magkaroon ka ng income. Okay, so kailangan mong mahalin yung ginagawa mo na to. Okay, mahalin mo lang, di ba? Kasi pag mahal mo, di ba, inaalagaan mo at syempre, di ba, nagiging consistent ka. Okay? And continuous learning. So ito yung napaka-importante. Okay? Kailangan tuloy-tuloy yung mga natututunan natin. Kasi ang panahon nga, di ba, nagbabago. Di ba? Ang technology natin nagbabago. So kailangan nating sumabay sa technology, sa learnings natin, sa mga kaalaman natin. Kasi sa TikTok, sa Facebook, nagbabago-bago din yung ano diyan, yung mga bawal gawin, di ba? So, kailangan updated tayo diyan. Okay? And syempre, adaptability. Kailangan mong mag-adapt, 'di ba? Sa panahon noon, hindi ka sanay gumawa ng content, hindi ka sanay magsalita sa harap ng camera, 'di ba? Gumawa ng video. Kailangan ma-adapt mo kung ano ngayon, ano yung trend ngayon. Okay? Kasi kailangan natin talagang sumabay. Okay? Kapag hindi ka sumabay, mapag-iiwanan ka talaga. Okay? So, dyan na po tayo nagtatapos. And, syempre, before tayo maghiwa-hiwalay ngayon, okay, ito lang yung iiwan ko sa inyo. Okay? So, hindi mo kailangan magsimula na magaling ka. Kasi marami dito, ay hindi ko kasi alam yan eh. Hindi kasi ako magaling magsalita eh. Hindi kasi ako sanay di ba? Makipag-usap. Tama ba? Ito yung napaka-importante nito. Hindi mo kailangang magsimula, okay, na magaling ka. Kailangan mo lang magsimula para gumaling ka. Tama? Kasi yan yung ah, tawag dito, diyan ka matututo. 'Di ba? Sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko, kung matagal ka na sa ginagawa mo at until now wala pa rin nangyayari, 'di ba? Wala ka pa rin magandang resulta, subukan mo yung mga bagay na hindi mo pa alam. Kung matagal mo nang ginagawa, 'di ba? Nagti-TikTok ka na, 'di ba? At hindi ka naman kumikita diyan, subukan mo tong mga bagay na hindi mo pa alam gawin. Baka doon may mangyaring pagbabago. Tama ba? So, ayun, thank you very much sa inyong lahat. I hope meron kayong natutunan na mai-apply ngayon. Okay? So, ayan, ibabalik ko na po yung floor natin sa napakapogi nating host. Yan. Coach JB, back to you. Alright. Yes, thank you so much, SP Leonel Mendez, sa napaka-clear and napaka-detail na pagtuturo about sa content, the art of content creation. Mapa Facebook man yan or TikTok. Gabi guys, no? Sino gusto magkaroon ng 1.5 million views sa TikTok? Grabe, sabang dami. Sabog na sabog talaga guys yung TikTok natin. Tama ba? So, narinig ba ako guys? Narinig ko ba? Patay po nga ako, narinig nga ako. Hindi ko narinig yung boses ko eh. Okay, so ayun, narinig nga. Ayan, so thank you so much. Yes, guys, okay lang ba? Pasalamatan natin si Sir Leonel Mendez. Okay lang ba na pasigabong palakpak natin dyan? Kasi guys, napaka-clear ng tinuro niya.